So, hello, ako si Denden Obra. So, nagbabala ka ba mag-law school? At pangarap mo maging abogado? So, bagong lahat, alamin na muna natin ang 10 bagay na dapat alam natin sa loob ng law school. Okay, una, dapat alam mo na you will start from scratch. No, regardless kung Latin honor ka, regardless kung super talino mo nung college days, pagdating nyo sa law school, pantay-pantay kayo lahat. Okay? So, mag-start ka talaga sa very scratch. So, sabi mo talaga sa sarili mo, hala, ang tali-talino ko nung college ako ah. And then, pagdating mo sa law school, maniwala ka sa akin. Parang, bubong-bubo ko sa sarili. All of us will start from scratch. So, number 2 is, dapat, don't assume na mas magaling ka sa iba mong classmate. Okay? Yung iba kasi dyan, most of your classmate kasi dyan sa law school, mga established na mga successful na, mayayaman, or hindi naman sa most, pero may mga makakasama ka sa law school na anak ng mayor, anak ng congressman, o meron namang doctoral na, nag-masters na, may doctoral degree na, principal ng school. So, mga matataas na sila sa kanilang fields. Para bang, yun na lang yung unfinished business nila, yung law school, o magiging lawyer sila. And then, even though that you're like that, diba? Even though na you're on the heights of your academic success, don't assume na mas matalino ka sa iba mong classmate. Kasi pagdating dun sa law school, maniwala kayo sa akin, nako. So, ikatlo is, reading is no longer a hobby. Okay, yun yung ikatlo. Nung college days mo, pwede ka pang hindi magbasa eh. Pagdating sa law school, hindi pwede yun eh. Kailangan mo talaga magbasa kasi kung hindi ka magbabasa, babagsak ka. May mga subject pa naman na hanggang 3 beses ka lang pwedeng mabokya sa recit. After nun, bagsak ka na sa subject. Imagine 3 beses ka lang mabobokya sa recitation. So, yung grading dyan is 0 yung pinakamababa and 5 yung pinakamataas. And then, 3 times ka nagbokya, then bagsak ka na. So, it's no longer a hobby. Imagine, kung constilo nyo nung Monday, that's 5 hours. Other is 4 to 5 hours. Next yung constilo is next week ulit ng Lunes. So, magpapa-assignment yung attorney mo ng 150 cases. Kailangan mong basahin yung lahat. Sa isang subject lang yun ha. Paano kung kumuha ka ng 8 subject, nag-full load ka, dito das ka, diba? So, ika-4 is, you can never rely on your stock knowledge at all. Nung college days pa tayo, pwede na tayo mag-rely sa stock knowledge natin. Probably nung high school tayo, diba? Kasi may interconnection yun sa college, kahit papano. Sa law school, hindi eh. Hindi mo naman pwedeng sagutin si attorney sa mga recitation yun na based on your stock knowledge, and ayaw niya ng mga I believe. Miss Universe. So, ikalimang bagay na dapat alam mo sa loob ng law school is, memorization is not everything. Aminin man natin o hindi, may mga classmate tayo sobrang galing magkabisado, as in talaga. Yeah, memorization applies in law school, typically on legal, mga articles, yung mga sa law, but it's not everything eh. Hindi mo madadaan ang law school sa puro kabisado. Dapat iniintindi mo rin talaga siya. So, ika-6 is, your professor will bring you to the greater heights. Oh my gosh. Kahit naman ng college days eh, kaya nga, meron kasi mga estudyante na parang sa college pwede mo pang artehan eh. Kapag matara yung professor o kaya terror yung instructor, pwede ka pang mag-inarte, magreklamo, but I bet in law school, nako, yung pagiging maarte at pagiging mareklamo mo, ewan ko lang sa iyo. So, talagang yung kanilang aura talaga, pag nakita mo yung law professor mo, talagang sobrang terror, nagsasalubong yung kilay, although hindi naman lahat. May mga mukhang mabait, and mabait talaga, pero there's something on their aura talaga na parang bibilib ka eh. Na, wow, parang, diba, I cannot explain my own words, but yeah, your professor will bring you to the greater heights of your academic journey in law school.
Ika-pito is, it takes village to raise a lawyer. Maririnig mo yan sa law school palagi. It takes a village to raise a lawyer. So, ano ibig sabihin nun? Parang no man is an island yan eh. Hindi mo kayang tawarin ng law school mag-isa. Hindi mo kayang tawarin ng law school dahil you're relying on your own self. Or super talino mo and then you don't need any other help and guidance. I don't think so, no? Pero yeah, it takes village to raise a lawyer. Kakailanganin mo ng mga classmate mo, yung mga peers mo sa law school, na magiging katulong mo na mag-brainstorming when it comes to mga law cases. Kakailanganin mo yun sila. Your partner, if you have, your mother, your father, your family, your support system. Kailangan mo sila. So, yun. Ang ating, I have notes here sa baba. So, ikawalo na you should know in law school is rest is necessary. Kasi yung iba super, alam mo yun, sobrang torrid sila mag-aral. Like, napapabayaan na nila yung sarili nila. Kailangan po ang pahinga, okay? Yeah, we have 150 cases to read in a subject in a week. But, you have to consider yourself. Kailangan mo na magpahinga. Baka naman di ka na nagpapahinga. So, aanin mo yung super mong talino kung bumabagsak na yung health mo, diba? So, baliwala lahat yun. And, yeah, maintain your, healthy lifestyle and healthy self. Kasi, aanin mo kung papasa ka nga sa bar or maging lawyer ka nga and get dahil nga dun sa practice mo ng law school, napabayaan mong sarili mo and then nagsilabasan na yung sakit mo dahil nga dun sa practice. So, alagaan ng sarili. Lalo na kung wala nag-aalaga sa atin. So, ika-siyam is failure in law school is so common. It's so common na nung college ka, pag napahiya ka sa recitation, mapapahiya ka eh. Yung parang nahihiya ka na, napahiya siya, or you will going to feel it on yourself na you will take it so hard na, napahiya ako. In law school, lahat kayo mapapahiya. Hindi lang ikaw. So, common na yun, na pag-expect na yun, pag nag-recitation at napahiya ka, common yan. Bukas ako naman yung mapapahiya. Ganon. And, ika-10, you will be a better student after a day. Okay? So, don't be so hard on yourself. Kung nagka-reset ka na ng super bokya, lahat tayo nagkaka-reset tayo ng bokya, okay? Nabokya ka na ikalawa, nabokya ka na ikatlo, lahat tayo nakaka-experience niyan. But you have to remember, be good to yourself, diba? Huwag mo kalimutan na batiin yung sarili mo, i-cheer up yung sarili mo, that you do a great job after a day. Kasi, diba, after a day, we make ourselves a better student. So, yun lang, no? So simple yet concise. And I hope na maging abogado tayong lahat para sa bayan.